You are now watching the full recording of Christ-like Christian Church Sunday worship service. A time of worship, word, and transformation where Jesus is at the center. Let's go deeper in His presence, grow in His truth, and walk in His purpose together. Purihin ang Panginoon sa mga oras na ito. Gamitin ang ating tinig sa pag-awit. Masapin natin ang Lord at maging panalangin din natin. Ayun naman ang awitin na ito. Amen? Ito yung kayamanan na meron tayo ngayon. Malayang purihin, malayang sambahin ng Panginoon. At huwag tayong matakot o huwag tayong mahiya. Amen? Na tayo umawit sa Panginoon. Dahil nakikinig ang Diyos. Hallelujah. Nakantanin ko man lahat ng yaman sa mundo. Natupad ko man pangarapan, binhi ng puso ko. Kung ako'y wala ng isiw at malalayo ng gusto, hindi ko pa rin mayukap pa rin ang puso ko. Nakamtan ko man lahat ng yaman sa mundo. Natupad ko man pangarapan, binhi ng puso ko. Kung ako'y wala ng isiw at malalayo ng gusto, hindi ko pa rin mayukap pa rin ang puso ko. Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon, Panginoong Jesus. Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon, Panginoong Jesus. Higit sa yaman ng mundo, higit sa luha, hinang nito, ikaw ang nais ko, ang nais ko, ikaw ang yaman ko, Panginoon. Natupad ko man lahat ng yaman sa mundo. Natupad ko man pangarapan, binhi ng puso ko. Kung ako'y wala ng isiw at malalayo ng gusto, hindi ko pa rin mayukap pa rin ang puso ko. Awitin ang buong puso. Makanta naman. Nakamtan ko man lahat ng yaman sa mundo. Matupad ko man pangarapan, binhi ng puso ko. Kung ako'y wala ng isiw at malalayo ng gusto, hindi ko pa rin mayukap pa rin
Taasan natin mga kamay sa Panginoon. Kasabay ng panglawig natin. Yes, Lord. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay na pangungusap mo. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabi ko ang puso na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay. Ayaw ko magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw ko magkulang ng kabanalan mo. Jesus, nakila ka, aming sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw ko magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw ko magkulang ng kabanalan mo. Jesus, nakila ka, aming sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Tayo kami makapili. Tayo kami ng pasasalamat sa Panginoon. Sa ito napakabuti ng Panginoon. Ayaw ko. Ayaw ko magkulang ng kabanalan mo. Jesus, nakila ka, aming sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw ko magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw ko magkulang. Let God hear your voice. Kabanalan mo. Church, let God hear your praises. Nakila ka, Pagkatapos, huwag kayong magkailangan. sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling. Sa'yo. Ayaw ko magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw ko magkulang ng kabanalan mo. Jesus, nakila ka, aming sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw ko Magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw ko magkulang ng kabanalan mo. Jesus, nakila ka, aming sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw ko magkulang ng ating lakas sa ating mga pinig sa Panginoon. Dahil karapat-dapat ang Diyos sa mga tinig na mayroon tayo sa mga oras na ito. Jesus, Jesus, nakila ka, aming sandigan ko. Lakas
Hallelujah. Hallelujah, Diyos. Ikaw po ang lakas namin. Amen po. At ngayon, handa po bang sumayaw? Handa bang bumundag? Handa bang pumalakpak ang bawat isa sa atin? Amen? Ipakita natin yung pananabik sa ating mga puso sa mga oras na ito. Amen ba? Handa bang sumayaw? Bumundag? Amen? Amen? Clap our hands to the Lord. Pwede sundali pa lang ako. Walang mga tayo, rin. Tunay-tunayan mo ang nalihan mo. Tunay-tunayan mo ang pag-ibig mo. Tunay-tunayan mo sa buong mundo. Ikaw lang ang Diyos.
sa oras po nito, ngayong malapit na po yung Pasko. Sino yung maraming hinihiling sa Lord? Amen. Amen. Marami po tayong gustong makuha, lalo na sa mga kabataan. Diba? Gusto natin bagong cellphone. Amen. Kasi dati nung mga bata tayo, yung mga bata pa, may mga bata din dito. Di ba yung mga bata, nung bata pa tayo, at kahit ngayon din naman, gusto natin tuwing Pasko, meron tayong na re-receive na bagay, laruan. Hindi lang basta laruan. Syempre yung matibay na laruan. Yung matibay na cellphone. iPhone. Amen? Matibay po ba yung iPhone? Matibay din naman, depende sa gumagamit. No? Maganda yung camera. Pero, ang mensahe po ng Panginoon, hindi sa material na bagay na yan. Ang mensahe po ng Lord sa atin ngayon, gusto niya na magkaroon tayo ng isang bagay o katangian na dapat mas maging matibay bilang mananampalataya. Amen. Ano po yun? Indestructible faith. Amen. Amen? Amen. Kapag sinabi pong indestructible, ang sabi po diyan, not able to destroy. Kapag sinabing indestructible, kahit sino pa man ang sumubok na magwasak dyan, kahit batuhin man yan, kahit ihagis man yan, kahit pukpukin man yan, sabi indestructible, hindi nasisira. Kaya gusto ng Lord sa atin ngayon na magkaroon tayo ng indestructible faith. Gusto mo ba natin yon? Amen. Gusto mo ba natin na makaranas ng indestructible faith? Amen. Ano nga po ba yung faith? Ano po yung faith na tinatawag dyan? Indestructible faith o pananampalataya. Kasi po, sa paglakad po natin sa Panginoon, meron tayong pananampalataya kung bakit tayo narito. Amen? Pero sabi po sa Hebreo, makikita po natin dito, ano ba yung pananampalataya? Wala po, nalimutan ko. Ano po to? Ano mo lang siya man? Yan. Yan. Ano ba yung pananampalataya? Sabi rin sa Hebreo 11, verse 1 to 2, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya ka naririto, kaya tayo nandirito, may pananampalataya tayo. Sabi diyan, dahil naniniwala tayo na mangyayari ang ating inaasahan. Ano yon? Mangyayari ang pagbabalik ng Panginoon at marami pang iba. Mangyayari ang ating inaasahan na sa mundong ito, sa huling-huli, ay makakamtan natin yung buhay na walang hanggan. Pananampalataya. Mangyayari ang ating mga inasasabi at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ang pananampalataya po ay hindi nakabase sa kung ano yung nakikita mo dito. Right. Nandito ka ngayon dahil naniniwala ka sa isang Diyos na buhay na kahit hindi mo siya nakita, alam mo na siya ay kumikilos hanggang ngayon. Amen. Na siya ay nangungusap hanggang ngayon. Kaya sinasabi ng Lord, magkaroon tayo ng indestructible faith. Amen. Pananampalataya na hindi natitinag. Sabi dito, kinalugdan ng Diyos ang mga taong noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Kinalugdan, pinawalang sala ng Lord ang lahat ng may pananampalataya sa Kanya. Alam niyo po, napakaraming benefits, napakarami tayong makukuha sa pananampalataya natin sa Panginoon. Pero bago tayo pumunta sa pagtuturo ng Lord about indestructible faith, pahayag naman ng Lord sa atin, bakit ba may pagtalikod? Amen? Bakit ba may pagtalikod? Kung may indestructible faith, meron din namang destructible faith. Able to destroy o nawawasak. Sabi po, ano ang pananampalataya? Bakit mayroong pagtalikod? Ano ba yung pagtalikod? Pag-alis sa pananampalataya sa Panginoon. Kasi yung pagtalikod, yung una talagang gusto mong sumunod sa Panginoon.
Nung una talagang on fire ka sa Panginoon. Pero bakit nagtagal, lumayo ka sa Lord? Siyempre, may dahilan. Sinasabi ng Lord sa atin dito, ano nga ba yung dahilan ng pagtalikod ng isang mananampalataya? Una, losses. Dahil may nawala. Hindi lang basta nawala, maraming nawala. Kaya kung makikita nyo, hindi yan, hindi yung isang S lang, dalawa. Kasi maraming nawala. So, gusto lang naman natin sumunod sa Panginoon, pero bakit ganon? May nawawala. Gusto lang naman natin magpatuloy manampalataya sa Panginoon, pero bakit ganon? Simula nung nanampalataya ako sa Lord, nawala yung mga trabaho, nawala yung mga opportunity na dati nasa atin, may nawala, may tinanggal ang Lord, may mga mahal tayo sa buhay na nawala. Pero alam niyo po, ang pananampalataya ay hindi tinatawag na pananampalataya, sabi nga, kung hindi sinusubok ng Lord. That's right. Amen. Ang pananampalataya ay hindi masasabing pananampalataya kung nagbabase lamang tayo sa kung ano yung natatanggap natin sa Panginoon na ating nakikita. Amen. Nananampalataya tayo kasi masagana yung buhay natin. Nananampalataya tayo kasi malusog tayo. Nananampalataya tayo kasi all goods ang lahat. Pero mananampalataya ka pa ba kapag sinubok ka na ng Lord? Lagi niyo pong tatandaan, ang pagsubok ay isang process ng Lord para sa atin na mas lalo tayong tumibay. Kaya maraming nawawala sa pananampalataya dahil sabi nila, marami nang nawala sa akin sa pagsunod ko sa Panginoon. Pero hindi nila nakita yung mga nawawala na yon ay God's protection. Na iniingatan tayo ng Lord saan? Sa trabaho. Kaya tinanggal ng Lord yung trabaho mo na yan. Kasi bakit? Hindi mo na pagpopokusan na unahin siya. Di ba? Kaya tinanggal ng Lord yung achievement mo, yung honor mo. Bakit? Kasi mas pinagpopokusan mo yung bagay na yan. Kaya sinasabi sa atin ng Panginoon, indestructible faith. Ang faith na hindi nakabase sa kung ano lang yung natatanggap natin sa Panginoon. Ito yung faith that rooted in Jesus Christ. Amen. Sabi po, pangalawa, unanswered prayer. Maraming tumatalikod sa Panginoon kasi marami na silang ipinalangin sa Lord, pero hindi pa sinasagot ng Panginoon, kagalingan, financial problem. Pero alam niyo po yung sabi ng Lord, hindi ko tatanggalin yan dahil gusto ko malampasan mo yan. Gusto ko na pagdaanan mo yan at malaman mo hanggang dulo na ako ang Diyos na dapat mong pagtiwalaan. Amen. Ayun yung hindi nakita ng mga taong ito. Na bumabase lang sila sa kung anong binibigay ng Panginoon. Unanswered prayer. Nandito ba tayo para lamang may matanggap? Di ba po hindi? Nandito tayo dahil sinasamba natin ang isang Diyos na buhay. We worship Him not because of the blessing, but who He is. Amen. Sinasamba natin ang Diyos kung sino siya. Siya ay Diyos na buhay. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kayang ibigay kung ano man yung pinagpipray mo. Maghintay ka lang. May purpose ang Lord sa lahat ng yan. Next po natin, pinakahuli, hurt by the church. Maraming tumatalikod sa pananampalataya sapagkat napagsabihan, sinita. Maraming tumalikod sa pananampalataya kasi nasaktan ng ka-churchmate, ng leader. Pero alam niyo po, hindi tayo naririto para sa mga tao. Amen. Naririto ka para sa Diyos. That's right. Kaya gusto ng Lord, i-focus mo yung puso mo sa Panginoon. Amen. Saktan ka man yan, kasi ang tao ay hindi perpekto. That's right. May makakasakit at makakasakit sa'yo. Pero sinabi ng Lord, kung sa akin ka magpo-focus,
yung mga sabihin man nila na mali para sa'yo, okay lang. Kasi sa Diyos ka naman. Yung mga pagtutuwid na sabihin sa'yo ng mga leader, hindi mo yun i-claim as pagkagalit o dahil gusto ka nilang saktan lang. Pero gusto ka nilang ma-develop. That's right. Kaya sinasabi ng Panginoon, faith that rooted in Jesus Christ, yung nakatingin sa Panginoon, is undestructible faith. Amen. Sa faith natin, marami tayong mararanasan. Marami tayong, alam niyo po yun, marami tayong makukuha. Pero hindi lang doon. Kaya nga sinasabi ng Lord, Jesus is instructed us to have faith, to have a strong faith. Amen. Hindi lang basta faith, strong faith. Amen. Gusto ng Lord, hindi ka lang basta maniwala sa kung ano yung mga nakikita mong binibigay niya. Maniwala ka kung sino ako. Kung sino ako sa buhay mo. Ako ang Diyos na nagligtas sa iyo kung bakit ka naririto. Ako ang Diyos na nagpaliwanag sa iyo ng katotohanan kung bakit ka nawala doon sa bihag ng kasalanan. Sabi, have a strong faith. Alam niyo po yung kwento sa Matthew, chapter 17 po. Doon po yung pinalayas ni Jesus yung isang possessed na bata. Na ang sabi po doon nung lalaki is, parang pinunta ko na po ito sa mga disciple niyo pero wala pa rin silang nagawa. Alam niyo po yung nakakalungkot na sinabi ni Lord, faithless and corrupt people. Sabi po doon sa Tagalog, gaano ako katagal mananatili sa inyo? Alam niyo po yung ibig sabihin nun? Yung mga disciple doon, sumusunod sila hindi dahil nakikita nilang Diyos si Kristo. Sumusunod sila kasi maraming ginagawang himala ang Diyos. Na hindi nila nakita yung pananampalataya nila sa Panginoon. Kaya rin nilang magpalayas. Kasi kung nasa kanila ang Panginoong Hesus, you have an authority to rebuke demons. That's right. Amen? Amen. Kaya sinabi ng Lord, hanggang kailan ba ako mananatili sa inyo? Hindi nyo pa rin ba nare-realize na kapag ako yung nasa inyo, kung ako yung pinapananampalatayanan ninyo, nothing is impossible. Kaya nga sabi po doon, magkaroon ka lamang ng singliit na mustasa na pananampalataya. Amen. Singliit. Magkaroon. Ibig sabihin, magkaroon ka lang. Kaya mong pagalawin ang bundok na ito sa karagatan. At sabi po doon, for nothing is impossible. Kapag nagkaroon ka ng faith that rooted in Jesus Christ. Amen. That's right. Hindi lang basta sa himala ng Panginoon, kundi kung sino siya sa buhay mo. Nandito tayo hindi lang para makipag-participate. Nandito tayo hindi lang para sabihin na meron tayong pananampalataya. Nandito tayo because we have indestructible faith through Jesus Christ. Right. Kaya, maraming gagawin ng Panginoon sa pananampalataya ng bawat isa. Maging totoo lamang po tayo. Amen. Huwag lang po tayo bumase sa kung ano yung binibigay ng Lord para sa atin. Kasi susubukin tayong lahat. Amen. Kaya merong iba na makakaranas din naman ng iba't ibang experience. At makikita natin dito yan. Merong mga tao na sa pananampalataya na nila sa Lord, enlightened. Ano po yun? Naliwanagan. Naliwanagan sa kung ano yung totoo at karapat dapat gawin para sa Panginoon. Next, B. Tasted the heavenly things. Nararanasan mo yung pagkilos ng Lord spiritually. That's right. Nagtatagumpay ka. Nagkakaroon ng revelation ng Lord sa'yo. That's right. Heavenly things. Yung heavenly things na yan ay hindi masisira. Ni maaagaw ni naman dahil nasa iyo na yan. Amen. And sabi, see, become partakers of the Holy Spirit. Maging kaisa tayo ng Espiritu Santo. Yung mga mananampalataya, nung simula kang
manampalataya sa Panginoon, doon na simulang kumikilos ang Holy Spirit para sa iyo. Nung simula mong tanggapin ang Diyos sa buhay mo. Nung simula mong aminin yung lahat ng kasalanan na meron ka. They tasted the good word of God. Amen. Lahat ng salita ng Diyos, yung mabuting salita ng Diyos, hindi lang salita, kundi pangako niya sa iyo. Hindi ka niya iiwan ni pababayaan man. Kaya ka naririto. Good word ng Panginoon kung bakit tayo naririto. Kasi sabi niya, sasamahan niya tayo sa lahat ng pagsubok. At napakagandang experience yon para sa atin. Amen. And letter E, miracles. Sino po dito yung nakaranas na ng miracles? Yung tipong walang-wala ka na pero may dumarating na blessing. Yung tipong hindi mo na alam gagawin mo sa mga schoolworks mo, pero nag-pray ka lang, binigay mo lang sa Panginoon, natapos mong lahat. Yung tipong talagang hindi mo na kaya, pero dahil sa Panginoon, nakayanan mo. Miracle na po yun. Yung dating hinahangad mo na honor, na ang akala mo mahirap, pero dahil sa Panginoon nakamit mo, miracle. Amen. Amen? At napakasarap maranasan yung experience na ito. Pero warning sa atin ng Panginoon, reminder sa atin ng Panginoon, na hindi ibig sabihin na nararanasan mo ito ay hindi ka nasusubukin ng kaaway. Amen. Aatakihin at aatakihin ka ng kaaway sa iyong pananampalataya. Sabi po sa Hebreo 6:4-6, sapagkat paano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya. Alam niyo po, nakakalungkot. Kasi sabi, paano pa panunumbalikin upang magsisi yung mga una nang nananampalataya sa Panginoon. Ibig sabihin, yung mga taong nakaranas na ng liwanag, nakaranas na ng salita ng Diyos, kapag sila ay hindi naging mapagmantay at tumalikod sa Panginoon, sila pa pala yung mas matigas ang puso kaysa sa mga unbelievers. Right. Sila pa pala yung mas mahirap hikayatin pang muli. Kaya sinasabi na ng Panginoon sa atin ngayon. Ang sabi po diyan, dati naliwanagan sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at maging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa darating. Kapag sila'y tumalikod pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Kung alam mo na kung gaano kabuti ang Lord, kung alam mo na kung paano kumilos ang Lord sa buhay mo, sinasabi ng Lord, huwag ka nang humanap pa ng iba. Huwag ka nang tumalikod pa. Kasi mahihirapan ka na manumbalik. At hindi lang mahirap. Sabi po doon, hindi na sila maaaring panumbalikin. Kasi hindi ka nabaguhan. Sabi ng Lord, nakita mo na kung ano yung ginawa ko para sa'yo. At sabi ng Lord, huwag mo na akong ipako pang muli. Huwag ka nang magkasala pang muli. Dahil binayaran na ng Lord yan. Sa paglakad sa pananampalataya, susubukin tayo. Pero yung pagsubok na yan, ang magiging dahilan para mas lalo pang tumibay ang bawat isa sa Panginoon. Sinasabi po dito, how can we have this indestructible faith? Paano nga po ba tayo makakakuha ng indestructible faith? Alam niyo po, ito yung isang katangian na dapat taglay nating lahat. Kaya sinasabi po ng Panginoon, in standing firm in righteousness. Amen.
standing firm in righteousness. Sabi po sa Ephesians 6:14, stand your guard, putting on the belt of truth and the body armor of God's righteousness. Kapag sinabing stand your ground, maging handa kayo. That's right. Amen? Amen. Hindi sinabi ng Lord na kapag nanampalataya ka sa Kanya, humiga ka na lang. Hindi niya sinabi mag-cellphone ka na lang. Kundi sinabi ng Lord, maging handa kayo palagi. Kasi aatakihin kayo ng kaaway. Putting on the belt of truth. Kailangan nasa atin po yan, yung katotohanan ng Diyos. And the body armor of God righteousness, yung katwiran ng Panginoon. Sapagkat mapupunta tayo sa iba't ibang kaibigan. Amen po? Kaibigan na hindi sumasampalataya sa Panginoon at susubukin yung katwiran natin kung mananatili ba tayong nasa Panginoon o makikisama tayo sa ginagawa nila. Amen? And sabi po dito, 6:15, for shoes, put on the peace that comes from the good news so that you will fully prepared. Shoes, good news, mabuting balita na natanggap natin sa Panginoon. Sapagkat ayan yung magiging parang fundamentals natin sa paglakad sa Panginoon. Niligtas ako ng Lord, mahal ako ng Lord. Kaya isusuot ko yung sapatos na ito. And then, next, sa 16, sabi po dito, in addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Amen. Meron palang shield of faith na tinatawag. Ano po yung shield of faith na ito? Ito yung magiging panangga natin sa lahat ng flaming arrows ng kaaway. Sinasabi po ng Lord, yung shield of faith na yan, hindi lang po basta shield na maliit. Yan po ay malaki. Amen. Ano po yung shield of faith na yan? Ayan po ang pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin na pinapanampalatayanan ng bawat isa. Amen. Shield of faith. Ayan yung magiging panangga mo. Yung mga God's promises sa'yo. Yung naniniwala ka na kapag in-archer ka ng kaaway, wala nagmamahal sa'yo. Naniniwala ako, Roma 5:8. Pinahayag ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa akin. Sinasabi ng kaaway sa'yo, eto ka, nag-iisa ka lang. Shield ka ngayon. Meron akong shield of faith na sinasabi ng Lord, naniniwala ako, hindi niya ako iiwan, ni pababayaan man. Amen. Wala ka ng pag-asa. Nandito si Jesus Christ, meron akong pag-asa. Amen? Kaya sinasabi ng Lord, shield of faith, kailangan dala natin yon, take up. Yung paniniwala natin, yung pananampalataya natin sa salita ng Panginoon, dapat lagi nating dala kung ano yung nilalakaran natin sa Diyos. Amen? Kaya sinabi po dyan, shield of faith. Sabi po kasi, marami tayong pinapanangga kapag nakakaranas tayo ng attack ng kaaway. Pag nagkakasakit, ano shield natin? Langis? Langis po ba? Di ba? Marami pa po kapag asin. May umaaligid sa akin tuwing gabi lagyan ko nga ng asin. Di kayo makakalapit sa akin. May shield ako. Pero sinasabi ng Lord, shield of faith. Amen. Yung shield of faith na po yan, mas malaki pa kaysa sa kasinungalingan ng demonyo. That's right. Yung katotohanan ng Lord promise, ng God's promises sa'yo, mas malaki sa kung ano man yung pinipilit ng kaaway na kasinungalingan laban sa'yo, laban sa Panginoon. Kaya sinasabi po ng Lord, shield of faith, and stand your firm. Manatili ka sa Kanya at maging handa. Huwag lamang po tayong paupo-upo, huwag lamang po tayong patulog-tulog. Kasi binabantayan tayo lagi ng kaaway. Right. Next po natin, ano po yung una? Standing firm in righteousness. Amen po? Pangalawa, turn troubles into great
opportunity. Alam ko po at alam ng Lord, marami tayong nararanasan. Marami tayong suffering, trials na pinagdaraanan. Pero sinasabi po ng Lord, turn your troubles into a great opportunity. Opportunity saan? Matutuwa pa ba ako kapag nasasaktan ako? Matutuwa pa ba ako kapag talagang naghihirap ako, Lord? Opportunity to grow. Amen. 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 Kasi sabi nga, ang pananampalataya, sinusubok ng Lord. Hindi niya lang tinotolerate na, ayan, bibigyan kita nito, bibigyan kita niya, para manampalataya. No! Sinusubok ng Lord yung pananampalataya mo, kung tunay ba talaga yan, in terms of suffering. That's right. Kapag sinubok ka na ng Lord, magpapatuloy ka pa ba? Mananampalataya ka pa ba? Kapag puro pagmamahal na lang ba yung bibigay sa'yo ng Lord, gusto mo pa rin ba siya? Amen. Amen. Kasi walang katumbas na anumang kayamanan sa mundo yung kaligtasan na meron tayo dahil That's sa right. That's Panginoon. right. Amen. Kahit ano pong ipalit nyo dyan, wala nang makakapagpalit pa dyan. Kasi walang tao na muhay dito sa mundo na kasing karapat-dapat ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga po nananampalataya tayo. Bakit? He is God, became flesh, and namuhay siya ng walang kasalanan. May kilala po ba kayong gano'n? Namuhay ng walang kasalanan? Di ba wala po? At siya yung naging karapat-dapat para pag-alayan ng ating mga kasalanan. Namatay ang Panginoon para mabuhay tayong lahat. Hindi na kinakailangan pong maghandog ng iba't ibang uri ng hayop because Jesus is the Lamb That's right. na inihandog. At direkta na tayong makakapunta sa Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya faith that rooted in Jesus Christ. Hindi lang basta sa mga paniniwala ng marami ngayon. Kasi nabulag na tayo sa relihiyon. Na kapag sinabing gawin mo to, maliligtas ka. Gawin mo to, gagaling ka. Pero we are not saved by the law. We are saved by grace. Amen? Amen. At yung pananampalataya na yun, it's a gift from God. Binigay sa atin ng Lord na manampalataya tayo dun sa grace na ibinigay niya. Sino? Si Jesus Christ. Amen. Through our faith. Kaya nawa po, turn your troubles into great opportunity. Balik po tayo dito. Sabi po sa James 1, verse 2 to 4. Dear brothers and sisters, when trouble of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. Magalak kayo kapag kayo'y nakakaranas ng matitinding pagsubok. Amen. Sapagkat sa pagsubok na yan, diyan ka dinidevelop ng Panginoon. Amen. Diyan ka mas lalong pinapatibay ng Lord. Amen. Amen? Kapag, kunyari, gagawa tayo ng, di ba, sa espada. Talagang, inaano yan, minamartilyo yan. Pero, para saan po yung pagmamartilyo? Para saan po yung process na yon? Di ba, hindi lamang para papangitin yung espada, kundi para ma-shape into holiness. Kaya tayo may pagsubok. Kaya sinasabi ng Lord, ano man ang nararanasan mo, matuwa ka. Kasi kung wala ka nang nararanasan na pagsubok, aba, may mali. Amen? Amen. Parang ganito lang yan eh. Kapag hindi ka na sinusuway ng magulang mo, aba, may mali. Baka hindi ka na mahal niyan. Di ba? Makikita po natin dito ang pagpapalo ng Panginoon, ang pagsubok ng Lord para sa atin din. Alam niyo po, may great blessing sa likod nun na inihahanda ang Lord. Katulad po kay Job. Alam niyo po yung kwento ni Job. Nawala lahat sa kanya, pinagdaanan niya yung mga pagsubok na kahit ultimo siya ay mamamatay na. Pero ano po sinabi niya? Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang babawi. Kaya nanatili siyang tapat sa Panginoon, nanatili siyang nananampalataya sa Lord.
And after that, binigyan siya ng blessing ng Lord na higit pa sa kung anong meron siya nung una. Kaya sinasabi ng Lord, kung may matanggal man sa'yo dahil sa pagsunod sa akin, okay lang. Dahil papalitan ko yan ng mas better kapag nalampasan mo na yung challenge na ito. Amen? Amen. Kapag nalampasan mo na yung suffering na ito, kasi hindi ka na para lang dyan. Dito ka sa mas great opportunity na ibibigay ko sa'yo. Amen. Sinasabi po ng Panginoon. And then, sabi po, so let it grow. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. Amen? Amen. So let it grow. For when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. Wala nang pagkukulang. Amen. Amen. Next po natin, rely on God's protection. Amen. Napakaganda po na sinabi sa Psalms 18:2. The Lord is my rock, my fortress, and my Savior. My God is my rock, in whom I find protection. He is my shield, the power that saves me, and my place of safety. Nakita niyo po yung declaration ni David. The Lord is my rock. Nakita niyo po yun. Hindi niya sinabing, ang Lord, binibigyan ako niya ng blessing. Hindi lang basta blessing. The Lord is my rock, my fortress, and my Savior. Kaya sinasabi po ng Panginoon, rely on God's protection. Amen. Lagi tayong humingi ng protection sa Panginoon. Hindi natin kaya mag-isa. Amen. Alam niyo po, laging nakabantay ang kaaway para sa ating lahat. Tinitignan po niya, mananalangin ba to? Pag hindi, atakihin ko to. Kapag gabi, antok nag-cellphone ko. Mananalangin kaya to? Antok na to. Pag natulog ka, pagising mo sa umaga, masama ng panaginip ko. Kasi inaatake ka ng kaaway, tinitignan ka ng kaaway. Tinitignan nyo, pag nanalangin ka, ay nanalangin, mamaya na lang. Pagising. Binabantayan tayo lahat ng kaaway. Kaya sinasabi ng Lord, rely on His protection. Kung ano man yung ginagawa mo, humingi ka sa Lord. Because the Lord is our rock, Amen. my fortress, and my Savior. Right. Fortress, kapag sinabing fortress, muog. Amen po? Para siyang castle. Tama po ba? Amen. Na kapag sinabing castle, nasa castle tayo ng Panginoon, hindi tayo matitinag. Pero warning ng Lord, na kung nasa castle ka, you are a soldier of God. Kapag nasa loob ka ng kaharian ng Panginoon o muog ng Lord, kailangan mong maging mapagbantay. That's right. Kasi kung hindi ka magiging mapagbantay, kahit anong ka-powerful ng ating Panginoon, kung ikaw naman yung nagpapabaya, walang magagawa ang Lord. Ang magagawa ng Lord, the Lord is my rock. Kailangan mo lang mag-rely. Kailangan mo lang maging mapagbantay. And it's not need your skill. It's not need your performance. It's need your surrender. Your obedience. Amen. Kasi ang isang soldier, hindi yan gumagawa sa sarili niya, kundi kumukonsul sa nakakataas sa kanya. Kaya sinasabi ng Lord, if you are a soldier of God, surrender yourself, obey the Lord. Hindi tinitignan ng Lord kung gaano tayo kagaling. Amen. Gusto niya lang na isuko natin yung buhay natin para sa Kanya. Na sa ganun magawa niya yung nararapat para sa atin. Na maranasan mo that He is the rock and fortress, Savior of our life. Kasi kung patuloy tayong magiging matigas, kung hindi tayo magiging mapagbantay, aatakihin tayo. Amen. Kaya sinasabi ng Lord, rely on God's protection. Sabi, the Lord is my rock. Kapag sinabing rock, matibay. Amen. And sabi po sa Lucas chapter 6. Ano lang po muna tayo? Ano po yung una? Standing firm in righteousness, turn troubles into great opportunity,
rely on God's protection. Then dito sa Lucas, makikita po natin. Sabi po sa Lucas 6:46 to 49, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko? Hindi lang pala paniniwala, hindi lang pala pananampalataya sa Panginoon, kundi may pagsunod. Oo, nanampalataya ka sa Lord, but what's next? Ano yung kasunod nito? Isang araw lang ba ang pagtanggap sa Panginoon? Isang araw lang ba ang pananampalataya sa Lord? Di ba hindi? Araw-araw ng iyong buhay nananampalataya ka sa Panginoon. At araw-araw din naman dapat may ginagawa tayo para sa Lord. Kaya sinabi niya, bakit mo pa ako tinatawag Panginoon, Panginoon kung hindi ka naman sumusunod sa kung ano iniuutos ko? Sinabi ng Lord, lagi kayong magbasa ng Bible, lagi kayong manalangin. Pero bakit sa pagdumaan na yung araw, nakakalimutan natin dahil sa sobrang kabisihan? Amen? Huwag po ay magagalit, pero ito po yung pinapasabi ng Lord sa atin. Huwag na huwag niyong kakalimutan ang pagsunod sa Panginoon. Amen. That's right. Nalasap na po natin yung kagandahang biyaya ng Panginoon sa pananampalataya pa lang natin. Amen. At gusto ng Lord, huwag kang manatili dyan. Gusto ng Lord, sumunod ka, lumakad ka sa pananampalataya mo. Amen. Kasi kung hindi ka lalakad, hindi ka makakapunta sa paroroonan. Doon sa finish line. Doon sa buhay na walang hanggan. Amen? Kasi lahat po tayo nandun sa, alam niyo po karera, hindi para magunahan, kundi sabay-sabay na makapunta sa finish line. Amen. Sa piling ng ating Panginoong Hesus. Kaya sinabi niya, bakit niyo pa ako tinatawag na Panginoon? Hindi niyo naman ako sinusunod eh. Sasabihin ko sa inyo, kung ano ang tulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig sa aking mga salita, at nagsasagawa ng mga ito. Pakinggan po natin. Sabi po diyan, siya ay katulad ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at bumugso ang tubig, hindi natinag ang bahay na itinayo sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. Yung lahat pala ng lumalapit na nanampalataya sa Panginoon at nakikinig ng kanyang salita at sinusunod ito para tayong nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Because Lord is my rock, our firm foundation. Kapag sinet natin yung paniniwala natin, hindi lang basta paniniwala, meron tayong ginawa para sa Panginoon. Ano sabi diyan? Naghukay. Amen. Naghukay at nagtayo sa pundasyong bato sa Panginoon. Ano man ang pagsubok, nananatiling nakatayo kasi maganda yung pagkakabuo nito. Dahil ang pundasyon nito ay ang ating Panginoong Hesus. Next po natin, ngunit ang nakikinig naman ng aking mga salita at hindi tumutupad nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay nang walang pundasyon. Nang bumaha at bumugso ang tubig sa bahay na iyon, kaagad nitong bumagsak at lubusang nawasak. Indestructible faith and destructible faith. Sinasabi ng Panginoon, mas palalimin pa po natin. Kunyari po, ang bahay po, ito yung pananampalataya natin. Yung bahay na ito, yung pananampalataya natin. Oo, naghukay tayo. Di ba po, pag magtatayo tayo ng bahay, kapag mas tumataas ang bahay, mas lumalalim ang pundasyon. That's right. Amen? Ngayon, ano po yung sinasabi ng Lord? Kapag mas lumalalim at lumalalim ka sa pundasyon, mas tumataas yung pananampalatayang meron ka. Mas tumitibay yung pananampalataya mo sa Kanya. Kaya sinabi ng Lord, naghukay. Ibig sabihin, nagkaroon ng intimate relationship dun sa foundation. Amen. Kumbaga, kinilala pa si Lord. Hinukay pa kung ano nga ba talaga ang meron sa ating Panginoon. Hinukay pa kung sino talaga si Lord. Kaya mas lumalim yung pundasyon, mas mataas yung bahay na natayo.
Kaya sinasabi po ng Panginoon sa ating lahat, intimate relationship sa Panginoong Jesus. Dahil ayon yung mas magpapatibay sa atin sa pananampalataya sa Kanya. Kasi kung nananampalataya tayo sa Panginoon at hindi natin alam ang tungkol sa Kanya, madali tayong mawawasak. Pero kung malalim ang pagkaunawa natin sa Panginoon, kung malalim ang pakikipagrelasyon natin sa Panginoon, hindi tayo matitinag din naman. Ano man ang sabihin ng iba, ano man ang maranasan natin, mananatili tayo sa Lord. Dahil nakita na natin ang pagmamahal ng ating Panginoong Yesus. Kaya, i-build natin yung faith natin kay Jesus Christ. Our firm foundation. Amen. At hindi lang basta doon, kailangan may gawin tayo. Kailangan araw-araw kinakausap natin ng Panginoon. Kailangan minuto ng buhay mo. Ibigay mo sa Lord kung ano yung gagawin mo sa buong araw na ito, kung ano yung desisyon na nararapat para sa mga problema na pinagdaraanan mo. Amen? Amen. Kaya sa pagtatapos po ng mensahe ng Panginoon, gusto ng Lord na maging matibay tayo. Right. At ang pananampalataya hindi nagiging matibay dahil lamang may binibigay ang Lord, dahil lamang sa mga blessings. Nagiging matibay ito kapag nakakaranas tayo ng problema at pagsubok. Amen. Kasi mas lalo tayong nagtitiwala sa Panginoon. Kaya sinasabi ng Lord, magalak ka. Kaya nawa po naisin ng bawat isa sa inyo na ngayong Pasko, hindi material na bagay ang naisin natin, kundi salita ng Lord. Bakit? Bible. Kaya po yung mga wala pa po tayong sariling Bible, pagsikapan natin na mas unahin yung salita ng Lord. Bakit? Because ang salita ng Lord ay hindi mawawasak ninuman. Ang salita ng Lord ay nananatili magpakailanman. Ang salita ng Lord ay nagiging mabisa kahit anumang panahon. Naalala niyo po ba yung kantang We got the honor, Bible, brand new iPhone? Yung po nakakalungkot. Yung Bible sa bahay, inaamag na. Talagang madumi na. Pero meron tayong magandang cellphone. Diba? Alam niyo po yung puso ng Lord, gusto niya na mas unahin mo siya. Kasi yung God's promises, isa rin yun sa makapagpapatibay sa atin sa Lord. Yung salita na niya yun, kapag lagi po nating binabasa, kapag meron po tayong salita ng Lord, ito po yung magiging pundasyon ng ating pananampalataya sa Kanya. Because the Word is God. Amen. Kaya ngayon po, lumapit po tayo sa Panginoon sa oras na ito. Yes, Jesus. Nakikita po ng Lord ang pinagdaraanan ng bawat isa. Kaya yung oras na ito, ilaan mo para magkaroon ng intimate relationship and conversation para sa Panginoon. Ito po yung oras para ibaba ang ating mga sarili. Ito po yung oras para tignan, Lord, karapat dapat pa ba ako? Lord, nagagawa ko ba yung gusto mong ipagawa sa akin? O sumusunod na lang ako kasi ito yung ginagawa ng iba. Kaya Lord, gusto ko po naming maranasan sa lugar nito. Huwag niyo pong intindihin, katabi niyo, indestructible faith, faith that focus on Jesus. Hindi sa kung sino man ang nakapaligid sa Kanya. Kaya kausapin mo ang Lord. Kung may mali ka man nagawa sa Panginoon, hingi tayo ng tawad. At ihiling natin sa Panginoon
na tulungan at tulungan niya po tayo na magawa kung ano yung iniuutos niya para sa puso ko. at hindi magagawa ng Lord o hindi magagawa ng kahit sino man yung iniuutos ng Lord kung hindi mo inaalaw sa sarili mo na gawin ito. Kapag hindi mo hinahayaang gumalaw yung sarili mo para sa Panginoon, mananatili lang yan dyan. Kaya sinabi ng Lord, move. Marami na tayong inuna. Napakabuti ng Diyos sapagkat sa buong isang taon na ito, nandito ka. Nananatili kang matatag. Pero sinasabi rin naman ng Lord, anak, unahin mo naman ako. Anak, kahit ano man yung maranasan mo, nandito lang ako. Yes, Lord, salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa buhay. Salamat po, Panginoon, dahil meron kaming pananampalataya sa iyo. Salamat po, Panginoon, dahil sa kabutihan mo na hanggang ngayon ay nararanasan ng bawat isa. Sa lahat ng may sakit, ikaw ay nagpapagaling. Sa lahat ng hindi namin kaya mo, Panginoon. Sa lahat ng pinagdaanan namin, ikaw ay mabuti at tapat sa iyong mga salita. Kaya mga kapatid, inaanyayahan ko na tayong lahat ay tumayo para sa Panginoon. At ang pagtayo natin ito, it is a declaration na sinasabi natin, Lord, here I am. Unahin ka kaysa sa mundo. Awitan po natin ang Lord mula sa ating mga puso. Sinabi sa kantang yan, makamtan man natin ang yaman o ang mga pangarap natin. Kung magiging cost naman yan ng paglayo natin sa Panginoon, bigo pa rin tayo. Dahil the true success in Christ Jesus. Ang tunay na katagumpayan ay nasa Panginoon Jesus. Pangarap kong sasabay, Panginoon, Puso ng Lord. Ikaw ang Ang kayamanan na hangarin natin ay hindi yung material na bagay. Hindi yung mga bagong laruan, bagong cellphone, bagong damit, kundi kamtan natin na makamit yung buhay na karapat-dapat sa ating Panginoon. Ikaw ang nais ko, ikaw ang nais ko, ikaw ang yaman mo, Panginoon. Ikaw ang yaman. Ikaw ang yamang hinahangaan, pangarap kong sasapat, Panginoon, Panginoong Jesus. Kapatid, ikaw ang yamang hinahangaan, Kinakausap ka ng Lord. Nahangarin ko siya sa oras na ito. Naisip mo na maranasan ang pagkilos ng Panginoon sa iyo. Jesus. Higit sa yaman ng mundo, higit sa luwa't pinang nito, ikaw ang nais ko, Ang tanging nais ko. ang tanging nais ko, ikaw ang yaman ko, Panginoon. Ikaw ang yaman. Ikaw ang yamang hinahangaan, pangarap ko sa Pwede po ba natin sabihin sa Panginoon Panginoon, na sa pagkakataong ito, Panginoon, si Lord naman ang naisin natin. ikaw Na sa ang pagkakataong yamang ito, hinahangaan, na si Lord naman ang mas mahalagahan natin. sasapat, Panginoon, At hindi lang dito natatapos ito. Panginoon, Hilingin mo sa Lord na araw-araw ay mapagtagumpayan mo higit sa yaman ang lahat
Araw-araw dapat naisin ng bawat isa sa atin na paglingkuran ng ating Panginoon. Ikaw ang nais ko, ang tanging nais ko. Ikaw ang yaman ko, Panginoon. Ikaw ang yaman. Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon. Panginoong Jesus, ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon. Panginoong Jesus, higit sa yaman ng mundo, higit sa luho at hinang nito. Ikaw ang nais ko, ikaw ang nais ko, ikaw ang yaman ko, Panginoon. Ikaw ang yaman ko. Pwede ba sa pagkakataon ito, pasalamatan natin ang Panginoon. Pasalamatan natin ang Lord, hindi lang sa lahat ng ating natatanggap. Pasalamatan natin ang Lord dahil meron siya na Diyos na hanggang ngayon ay nararanasan ng bawat isa. Panginoon, nakita mo po ang iyong mga anak. Nakita mo po yung pagnanais ng bawat isa na maranasan, O God, yung pagsama mo. Nakita mo po, Panginoon, yung pananampalataya namin. Ikaw ang nakakaalam ng aming mga puso at isipan. Dalangin ko po, Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, na sa paglakad namin sa pananampalataya sa iyo, mas maramdaman namin, Panginoon, yung pagyakap mo, yung pagmamahal mo sa bawat isa. Sa paglakad namin sa iyo, Panginoon, naunawaan po namin na sa umagang ito, O Diyos, ay makakaranas kami ng iba't ibang pagsubok. Pero isa lang ang tiyak, kasama ka namin sa pagsubok na ito. Na sa pagsubok na ito, Panginoon, dito nyo kami pinalalago, dito nyo kami mas pinagtitibay. Salamat po. Ikaw, O Diyos, ang magpagaling, Panginoon, sa bawat isa na naghahangad ng kagalingan base sa kanilang mga pananampalataya, Panginoon. Pananampalatayang tapat at totoo sa iyo, Diyos, ang iyong kinalulugdan. Pananampalatayang sinusunod at iyong mga utos, hindi lamang pinapakinggan. Palayain niyo po yung bawat isa na naririto na nakakaranas, O Diyos, ng kagipitan. Nakakaranas, Panginoon, ng kasakitan at anumang gawa ng kaaway, O Diyos. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ito po'y aming winawasan. In the name of Jesus. Ikaw lamang, O Diyos, ang may karapatan sa aming buhay. Kaya sa iyo kami magpapagamit, Panginoon, hindi sa mundo ito. Kaya nawa, O Diyos, naging karapat-dapat ang bawat isa na naririto. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat po'y magsabi. Amen. Amen.
let's take a few moments to stay connected with what God is doing in and through our church family. Please tune in to these important announcements, opportunities to grow, serve, and fellowship together. Join us for morning devotion every Monday to Saturday from 5 a.m. to 7 a.m. live on our CLCC Facebook group. Come early, come expectant, and begin your day with the Word, worship, and a fresh encounter with the Lord. Let's grow together in faith, one morning at a time. We also invite you to a special time of seeking God together. Join us every Friday night from 7 p.m. to 8:30 p.m. for our prayer and Thanksgiving gathering. It's a sacred space to pour out our hearts, lift up our needs, and give thanks for all He has done. Come expectant. Breakthrough happens when we pray. And for our young champions, don't forget Amazing Kids, happening every Saturday from 9 a.m. to 11 a.m. right here at CLCC. It's a fun, faith-filled time designed especially for children ages 6 to 12, with Bible stories, songs, games, and lessons that build strong foundations in Christ. Your kids will love it. We'd love to see you again next Sunday. Join us for our Sunday services here at CLCC. We have 2 worship services every week. First service starts at 8 a.m. and second service at 10 a.m. Come early, come expectant, and bring someone with you. There's always a seat for you in God's house.